Kayo ba'y maglalakad-lakad mamaya? May dala kayong bag? Nako, linga-linga kayo, ha? Tingnan nyo kung may mga umaali-iligid na nakabisikleta. Nako po. May bago palang modus ngayon, Jen. Ha? Ano daw yan? Yung mga nangaagaw ng bag, nakabisikleta. Aba. Talaga naman. Pinaganda pa naman yung bike lane. Escape route ata yun. Magiging gagamitin lang pala ng mga snatcher. Nako po. Buti lang may CCTV na malinaw. Yo. Huli! Ayan ang sinasabi ko, dapat talaga malilinaw yung CCTV. Tsaka dapat dyan, may nakabantay talaga. Yo, para habang ginagawa, mahuhuli agad, di ba? Ma-alerto yung mga tao sa labas. At tingnan nga natin ano nangyari. Jimboy Tejano, balita. Jim. Kita sa video ang babae na nakaupo sa gilid ng kalsada sa bahagi ng 13th Avenue, Barangay Socorro, Quezon City. Ayon sa biktima, iniwan niyang saglit ang kanyang bag sa labas ng gate ng bahay ng kanyang kaibigan dahil bibili lang siya sa tindahan. Ilang minuto lang, isang lalaking nakabisikleta ang nadaan at tila mabilis na naspatan ng bag. Agad itong bumalik at mabilis na tinangay ang bag. Naglalaman ng iba-ibang gamit ang bag na ayon sa biktima. Aabot sa 50,000 pisong halaga ang natangay ng kawatan. Magka-camping nga kami, mag-outing kami, ganun. So, nagpunta ako doon, dala ko lahat ng gamit ko, yung nasa duffel bag. So, pati yung pangpasok ko kinabukasan, lahat, dala ko, yung mga camping essentials ko. So, andun yung wallet ko, lahat ng IDs ko, ng mga cards ko, tapos yung uniform ko, andun din. Actually, lahat naman importante yung nandun. Sobrang bigat kasi nung bag ko nga, kaya inano ko muna, nakakita akong tindahan sa tawid. So, akala ko, yung friend ko, pinagtitiripan lang ako kasi nga, syempre, friends. Tapos yun, sabi niya wala sa kanya, tapos doon ako nagpanic. Nang maipost ng biktima sa social media ang kopya ng CCTV, dito nakilala ang suspect. Doon na, ang dami ng chat na nare-receive na, ma'am, kilala ko yan, ganun-ganun. Naka-face mask kasi siya. So kahit naka-face mask siya, kilala daw ng mga taga dito, 100%. Agad namang inireport sa barangay ang pangyayari. Pero tila nagkagulatan pa ang dalawa makaraang malaman na ang suspect at biktima magkakilala. Nag-selfie pa siya. Kasi anong nangyari noon, pagdating ko dito, kilala ko pala siya. Parang kilala ko siya 10 years ago, ganun. Tapos, nakita daw niya yung ID ko, kilala niya ako. So, unang sinoli niya yung wallet ko. Natawa nga ako, sabi ko sana all updated. Kasi ina-update pa ako nung magnanakaw, di ba? Dahil dito, hindi na itinuloy ng biktima ang reklamo laban sa lalaki matapos mabawi ang ilang gamit. Napag-alaman na ang suspect may sakit pala sa pag-iisip. Ito pong suspect natin, may dati na po siyang background ng pagnanakaw dito sa Barangay Pinyahan. Sisikapin po namin na matulungan, may paggamot yung suspect na yan para madala siya sa hospital para sa mental health para hindi na masundan ng mga ganitong pangyayari. Jim Tejano, para sa 100% balita. Yan ang problema kapag ang CCTV mo, walang nag-monitor. Oo.